Watch ye stand fast in the faith, with you like men, be strong. Sa Tagalog, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pagmamahal. Nais ko po mangaral sa umagang ito sa mensahe na binigay ng Panginoon na may pinamagatang ang pananampalatayang ligtas. Ang pananampalatayang ligtas. I'd like to request our pastor to anoint your servant to deliver the message that comes from the Lord. We pray. Praise the Lord. Hallelujah. Isang padakilang Diyos, kami ay tumutulog sa iyong lukan ng biyaya. Hinihiling Panginoon na ang lingkod, Pastor Jarb, na siya ay mangaral sa aming Panginoon sa pamagitan ng iyong pagpunas sa kanyang bibig at kaalaman na nagmumula sa iyo sa kanyang kaisipan. Aming dalangin, Panginoon, na maipangaral niya ang mga salita ng ayon sa iyong kapangyarihan. Aming dalangin ng ilang Diyos na magpahayag ka sa aming kalagitnaan, sa dakilang kapamaraanan, meet our needs, minister to each one, at nawa ang bawat sa Panginoon ay lalo pang lalakas at itibay sa pag-ugnay sa iyo sa aming mga panampalataya. Bless us together, this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Dr. Neighbor said, title of this message, ang pananampalatayang ligtas. Before you're seated, ang pananampalatayang ligtas. Alam niyo mga kapatid, napakaraming uri ng pananampalataya sa ating pong kapanahunan. As I've heard from one preacher, he said that there are more than 4,000 different kinds of faith or religion in this world. And out of all of this expression of faith, meron lamang pong iisang pananampalataya kikilalanin ng lahat. The word of the Lord said, one Lord, one faith only will be honored in heaven. Kikilalanin ng Panginoon, kikilalanin ng langit. One Lord, one faith, one baptism. And out of all this many profession of faith, you say profession of faith, professing Christians, saying that I'm a Christian. When we go out of this church, this building, when we go back to our workplace, in our neighborhood, in our community, these people have their own faith. In fact, when we give them our tracts and we've experienced giving them the gospel tracts, they will right away say, meron na kami pananampalataya. And we explain further that we're not here to present them another religion. We just wanted to be friends with them. Ayos natin sila yung maging kaibigan, makilala. And of course, bottom line, maimbitahan at madala sa gawain ng Panginoon. Ultimately, makasama po natin silang maligtas at manatiling ligtas hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Why? Because it's not enough that we were saved. At kagaya na nabanggit kanina ng isa pong nagpatotoo, back in the year 1990, I was just 3 years old back then. 1990, our pastor said, he knew me all the way back from the time na ako'y nakadiaper. Just to bigyan din natin ng konting history. When I was little, growing up years in PEC, talagang nakikita ko po ang ating pastor doon. And marami po kami doon pag-iainan din sa itaas ng CR na kapila. When I was little, at alam po ng ating pastor yan, ang tawag ko po sa kanya ay Lolo Abs. Lolo Abs po ang kinalakyan ko until the time na kami ay lumipat sa Cavite. When I was 7, Lolo Abs. When I turned young people, nagbago na. Instead na patanda, sabi ko, salita na naman ng tanda. Bumabata ang ating pastor. Pastor na po ang tawag ko. Dating lolo, hanggang sa pastor, hanggang sa sir, alternately, pastor, sir. So, salamat sa Panginoon na natunghayan natin kung paano ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga lingkod. Sa pagpapatuloy, sa pagpapagamit sa Panginoon, sa pagiging masigasig,
pananatili sa pananampalataya. Ito po ay mga buhay ng patotoo na ang Diyos ay nagpapahala talaga sa atin. Amen. Pag tayo nagpapatuloy, ang gawain ng Diyos ay paganda, palawak, palago, padami. Amen. At makikita natin lahat yan if we're going to stand firm in our faith. Amen. Marami pong pagpapala sa ating unahan. Hallelujah. Meron pang igaganda po ang gawain ng Panginoon. May igaganda pa po itong church na ito. May idadami pa po kayo. At makikita natin lahat yan kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So I grew up knowing our pastor na talagang nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon sa pinamataas na paggagamit sa ating pong organisasyon. Until the time that he retired from the office, but his legacy remains. It's not something that is I read early in the morning that says legacy is something that is not built. It's something that is transmitted to people. Hindi yung tipong naitayo mo institusyon, ito yung bagay na naibigay mo, naibahagi mo sa ibang tao na kahit na wala ka man doon sa ganung kalagayan. He was our general secretary back then. But until now, he was honored by many. Amen. And every one of us still feels the anointing from the Lord that runs through him. When he speaks something, amen, that is really powerful in our ministry. We listen. As we all know, hindi po ganun ka-fiery ang ating pastor mga araw, di ba? Sabi nga ng tatay ko before, kasi ang mga karamihan daw at karaniwan na alam ng mga tao pagka bumubula ang bibig, yan daw ang preaching. At nagtatanong ka, hallelujah. Kahit simple lang sabihin mo, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Pero pag siya, buhay ang Diyos! Biglang natatalo na parang mga bagong huling mga hipon. Ewan ko ba bakit pagka-Amerikano preacher, pag sinabi mo lang, show yourself, hallelujah, hallelujah! Let me say, praise the Lord! General conference, pagdating sa local church, ginaya ng MC, praise the Lord, hallelujah! Parang walang effect. Kasi Pilipino kasi. Hindi tayo, malakas tayo sa diskriminasyon eh. Alam niyo mga kapatid, gaya-gaya lang din ako sa ministry. Napanood ko sa video ng Pentecostals of Alexandria, si Reverend Anthony Mungan. Sabi yan, all those who are in the balcony offer praise. Sarap pakinggan nun. All those in the balcony offer praise. Let the devil know that we're here tonight. Pwede magdating na talaga. Ang sarap maging. Meron pa nga yan, yung pinsan ni Sister Hannah, si Brother Gerald Martinez. Sabi ni Pastor Alvin, yung Medjani Pastor na presbyter natin ng Batangas. Sabi niya tayo yung people na to. Ganun tayo ba mga young people? Worship, youth conference, youth camp back in our time. Pagka Pilipino, tinarinig ba? Come on! Tagapin mo ang banal na spirito! Wala lang. Gagayahin ko yung Americanong preacher. Come on, that's it! Porket mag-boses Amerikano si Pastor Alvin, tapos nung, alam mo tayo, di ba? Naranasan natin yan. Nagbumulat tayo isang mata. Pagmulat mong gano'n, kasi Pastor Alvin pala rin, Kuya, John naman eh. Hindi pala totoong nare-revive. Minsan pag ginawa mo yung people, di ba, pumipiglas. Alam mo mawakan, pipiglas. Bitawan mo gano'n. Bumulat na mata. Sa ulit ka rin sa I've been there, we've done that. Alam niyo, ang Imus Church, kilala po yan when I was in my group. Pagka may mga gawain, mga patatay, nanay, talagang nag-worship yan sama-sama. At tipong may, alam mo yan, pero pang banal na pagsiselos, parang naisip ko sana, gano'n din yun sa church namin. Sana gano'n din yung mga kapatid nila, yung mga young people, pag nag-worship sila. Kami dito, kanya-kanya kami, walang pakilamanan. Pero sila mga yun ng Imus, nandun nakapabilog, naglilay sa bawat isa. Ano na kung patuloy ko yung nangyayari yung bakit. Pero maganda yun. Sabi ko, paglaki ko, gusto ko maranasan yun sa church, gusto ko ma-develop. So, kilala po ang Imus Church sa ganyan. Flagship talaga, para pag sinabing Cavite, Imus. Pag sinabing Laguna, BFC, Bible Faith Center, Pastor Conrad Bato. Pag sinabing Batangas, yan, Pastor Lutero. Pag sinabing Metro Manila, PAC, Park. So, kayo po ay sinusundan
ng maraming mga simbahan. Kayo po ay malaking pagpapala sa ating pong gawain, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, hindi lang natin ito tipong dapat panatiliin ng by the title or pagkakakilan na gano'n. Ipamuhay talaga natin, mga kapatid, hindi lang yun ang nakialang patawagan sa inyo, pagkakilala sa inyo. Let be seen and let it be alive in you, in your church. At talagang hindi lang yung napakinggan, hindi lang yung basta na kwento. Nangyayari talaga yung mga kapatid. Totoo talaga yun, mga kapatid. Ang mga tagahinos ay masisika magpuri at sumamba sa Panginoon. Mga masisikasig sa pananampalataya. Amen. And I'm blessed again to be here today. In this verse that we've read, it says, be on guard, going back to the message, stand firm in the faith. Be courageous, be strong. My father used to preach a message about Noah back then, that he didn't believe na si Noah lang ang kanyang pamilya ang naggawa ng arka. He believed that may kasama si Noah ng mga kapatiran. You can coin it as such. May mga napaniwala din siya. May mga na-convert din siya. So para gawin ng malaking trabaho na yun, hindi kaya na yun ng ilang tao lang. 4 na lalaki, 3 na kami, Hamsham, Japheth, tapos si Noah, mga asawa nila, taga-luto, taga-prepare ng kanilang pagkain, taga-abot ng kailangan nilang gagamitin. May mga kumilala din sa pananampalataya ni Noah at sinundan siya ng yapak. But the sad thing is, as we all know the story, how it went, hindi po lahat nakapagpatuloy. At the end of the day, naiwan sila Noah lang at ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito basta patagalan. Patatagan talaga, sabi nga ng maraming mga ngaral. Amen, kahit noon ka pa naligtas ng mga back in the 60s, 70s, 80s, 90s, before the 20th century, kung hindi ka mananatiling masigasig sa panahon ngayon. All the things that we are seeing around us, we know our spiritual time clock Israel. Hallelujah. We know how it's told in the Bible. Amen. Hindi na po panahon na talagang tayo ay matitisod pa, manlalamig pa, magtatampo pa. Amen. Manghihina pa. Amen. Hallelujah. David, when he got discouraged, he encouraged himself in the Lord. Don't wait for others to encourage you. Encourage yourself in the Lord. Amen. The Bible said, work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah. Kung di ako dinalo ni Pastor, kung di ako bibisitahin ng MD President, hindi na ako magsisimba. Sinong lugi? Ikaw. Pag hindi ka nagpatuloy sa Panginoon, sinong di maliligtas? Ikaw. Samantalang kami rito, nagpapatuloy na nilingkod sa Panginoon. Kasi wala kaming problema, meron din kaming problema. Marami din kaming mga pagsubok, pero narito kami nagsisikap na sa Panginoon. Mahina ako natin ang Diyos. Puspusin mo ako, Panginoon. Malakasin mo ako, Lord God. I need you in my life. Why? Because I want to be saved. I want my family to be saved. Hallelujah. And we must do, hallelujah, anything for us to remain saved. It's not enough na tayo naligtas noong unang panahon. Hallelujah. Our mission in church is to be saved and to remain saved. Or rather, to be saved and remain saved and save more people. Hindi kasi pwedeng ligtas yung ibang tao, pero ikaw hindi. Sabi nga, pag nag-plane crash, recently ba yung story, mga kapatid, may balita. After about a few minutes, bumagsak yung aeroplano. Sabi, pagka may problema daw sa aeroplano, hindi pwede pag bumaba yung oxygen mask, uunahin mo yung ibang tao. Ang dapat palang gawin, unahin mo yung sarili mo. Why? Because you will be limited if you will just simply exert all your efforts helping other people and then neglecting yourself. Minsan masigasig tayo para sa iba, pero kamusta naman kaya tayo sa ating sariling pananampalataya? Amen. Kung minsan malakas tayo tingnan ng iba, pero tayo bagbag na rin pala at marami ng mga panghihina. We just put our game face on, but inside talagang durog na tayo. Unahin natin, mga kapatid, ang ating sarili. Pastor, parang magiging selfish yan.
pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi ko pwedeng bilang tatay sasabihin mo, mga anak, gising na, magsisimba na kayo. Nasaan tayo? Magsisimba na tayo. Kailangan tayo mangunguna. No? Bagamat sa isang banda, maganda rin naman, pastor, hindi naman ako pinipigilan ng aking asawa na magsisimba kami. Pero ang pinakamaganda dyan, pinakamainam niya, siya mangunguna. At kabuong pamilya kayo maglilingkod sa Panginoon. And don't lose hope, mga kapatid, because it's already happening. It's been happening, and it's still happening now in our time. Amen. It happened in our church, and I believe it's still happening in your church, na nagbubunga po ang panalangin pagdating ng panahon. Hallelujah! Iniligtas din ng Panginoon yung ating buong sambahayan, yung isang mahal natin sa buhay, asawa mo man, o mga anak mo man. Darating ang panahon, baka kasama mo sila maglilingkod sa Panginoon. Don't stop praying. Amen. Don't stop having faith in the Lord. Hallelujah. Because God, hallelujah, is powerful. Hallelujah. There is nothing that the enemy can do to stop what God has ordained to happen. Alam niyo mga kapatid, dahil sa Panginoon, buong sambahayan tayong maligtas. At pangyayari yun ng Panginoon if we're going to partner with Him. You know what? God can do anything if we're not going to partner with Him. It's not that God is not powerful, pero hindi niya pangingimasukan yung buhay natin. Kapag may taong gustong-gusto iligtas ng Panginoon, pero yung taong yun ayaw maligtas, ayaw magpaligtas. Inaabot ng Panginoon, tinatapik yung kamay niya ng Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng maraming paraan para siya imaligtas, pero parang kumakayo talaga siya, lumalayo talaga siya. Hindi talaga siya maliligtas. Pero kapag tayo naman, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, ang dami kong kakulangan sa Diyos, ang dami kong kasalanan, ang dami kong mga tinatagong kasalanan sa aking buhay, pero Panginoon, ang biyaya niya, tabagayin niya. Patuloy pa rin akong inaabot na kanyang pag-ibig. Amen. When we submit ourselves to the Lord, when we humble ourselves to the Lord, hallelujah, talaga mangyayari ang plano ng Panginoon na tayo maligtas. At ang Panginoon ay patuloy na sa gawain ng pagliligtas ng maraming mga tao. Just personal point of view, mga kapatid, perspective, kaya siguro marahil at hindi pa bumabalik ang Panginoon kahit na pwede na based on the Bible. Hallelujah! Dahil gusto niya kung maraming maligtas. At kakasangkapanin tayo ng Panginoon para mangyari ang bagay na yan, mga kapatid. If we're going to partner with God, there are truly people that's going to be saved. Amen. Our loved ones will definitely be saved. Why? Because we are not stopping on praying to the Lord. Hindi tayo humihintong manalangin sa Diyos. Hindi tayo humihintong sumampalataya sa Kanya. Hindi tayo humihintong mag-ayuno. Panginoon! Touch my husband's heart. Panginoon, bigyan mo siya ng pagbabago sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso. Iligtas mo, Panginoon, ang aking buong sambahan. Alam niyo mga kapatid, kahit na yung mga mahal natin sa buhay na nanalangin para sa atin, wala man sila ngayon sa panahon natin. I already lost my mom. I already lost my dad. Amen. But yung panalangin nila na nanatiling buhay. Amen. Kaya kahit wala na sila, yung pananampalataya nila buhay. At kumikilos pa rin ang Panginoon. Hallelujah. At talagang patuloy na inaabot ang bawat member ng ating tahanan ng pangmaligtas. Patuloy pa rin tayo pinagpapala ng Panginoon. Sir Alan, they are just told me, Pastor, you have a grace from the Lord. But there's just this aspect of which bunga ng pananampalataya ng parehas mong magulang. Kaya nila, yung paglilingkod nila sa Panginoon, pagiging masigasig nila sa Panginoon, buhay na buhay, inaani ko mga kapatid, ng aming pamilya, ng aming kapatid. And besides that fact, Panginoon ay meron din grace para sa iyo dahil sa sarili mong pananampalataya sa paglilingkod, pagsisikap mo sa Panginoon, iba rin yun. So pag dinadagdag mo pa yun, ang daming pagpapala, patong-patong na mga kapatid. Kaya masarap magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Lahat ng gusto magpalain, patuloy pa rin magsabi, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Pagpalan ng pagpapalain, gagamitin pa rin talaga tayo ng Panginoon kung tayo magpapatuloy. Just imagine before, marami sa atin, simple lang, talagang tagadalo lang ng pananambahan. But as we continue serving the Lord, amen. Pagka talaga tayo nagpaghamit sa Panginoon, if it will choose, but it's not absolute. Maraming mga matatagal na sa Panginoon na hindi naman ginagamit. Why? Ayaw nilang piliin magpaghamit sa Panginoon. But if they will partner with God, God can use them. God is looking for more people to be used in the ministry, to be mightily used in the ministry. Hindi lang pulpit ministry, but ay pamuri ng mga ministries, para all for the purpose of saving more souls. Hallelujah. By all means, save some. Meron dito mga gifted pagdating sa pangaral, magagaling pagsalita talagang convincing. Ang ganda ng mga latag ng kanyang mga thought process, ang kanyang mga salitang binibitawan. No, talagang
Wala yung mga 100 hallelujah, 30 praise the Lord, mga 50 amen, mga kapatid. Ang ganda ng kanyang wordings. Doon man tayo lang nagsimula. But if we are going to be intentional, we can improve, we can develop ourselves. Oh, for the Lord of God, you want to give your best to the Lord. Kaya nagsisikap kayo, you will not stay mediocre and average. Okay na to, mahalaga, basta pagkami sa Panginoon. If there's anything that you can do to improve, anything that you can develop to give your gift as a best offering to the Lord, pagagandahin mo, para sa Panginoon to. Improve your craft. Amen. Pagdating sa along sa Panginoon, di lang basta pinansyal. Maraming talento, panahon. Ano mang kakayahan? Everything should give to the glory, to give glory to the Lord. So, magkamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. At gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon na mangyari ang bagay na palakpakan natin ang ating Panginoon. Be watchful. Maging mapagpabantay tayo, stand firm in the faith, act like men. Be strong. Maging matatag. Maging, kasi expectedly ang lalaki talagang matibay, matatag. Pagdating sa problema, ang mga lalaki daw pagka umiyak, tapos na, yun ang yun. Pagka babae daw, iba din talaga ang iyak, no? Matagal, masarap din talaga umiyak sa Panginoon, yung talaga ibang level din, mga kapatid, ng pagsamba sa Panginoon. Talagang sobrang galak mo sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa iyo. And people couldn't understand, bakit naman ganyan magpuri? Okay naman yan. Why? Because they have been there. They have not been there where you've been, mga kapatid. Hallelujah. Diba ang awit ng sabing, you didn't know. Ano? Yung alabaster box, how he found me. You didn't know. You did not feel what I felt when he wraps his loving arms around me. Kaya ganun siya magpuri, kaya ganun siya sumamba sa Panginoon, kaya ganun na ang kanyang magpapasalamat sa Panginoon. Even Arona said, sabi niya, Arona, mahal na hari, para sa Panginoon ba? Sige, gamitin mo ng libre. But David said, I will not offer anything to God which cost me nothing. Bibilin ko yan, hindi ko babaratin. At a good price, a very good price, I will buy this land because this land is going to be used for God's glory. I will honor the Lord. I will worship the Lord in this place. Kaya ibibigay ko yung the best para sa Panginoon. So people couldn't understand bakit yung tao to, grabe makasupport sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa mga pledging, siya talaga nangunguna. Parang money is never a problem for this people, for this family, for this person. It's like money is just paper. Wow. They couldn't understand. Hindi mo sila mayaman because of that faith that they have. Yung pananampalataya, may kanya-kanya tayong expression ng faith. As this title said, hallelujah, pananampalatayang ligtas. Why? Kasi maraming uri ng pananampalataya. The Bible speaks about these different kinds of faith. Amen. My small faith. Have you heard about small faith, mga kapatid? Oh, how of little faith. Ikaw na malitang pananampalataya. What else? The Bible spoke about regarding faith. Because you don't have faith. Mark 4:40. Because of your little faith, Matthew 8:26. Pag sabi ng Biblia, faith as little as the size of a mustard seed. Maliit lang yun. Pero mga kapatid tayo, pwedeng manatili sa ganung uri ng pananampalataya. All throughout our lifetime, yun yung pananampalataya mo. Sa dami ng kabutihan ng Panginoon, so talaga hindi na lumaki. Pinagaling ka ng Panginoon sa terminal disease mo, tapos mustard seed pa rin faith mo. As you grow longer in the Lord is serving God, lalaki at lalaki talaga ang pananampalataya mo. And then you get answers. Hallelujah! Your faith better is serving the Lord and is worshiping the Lord. Little faith, Matthew 8:26. Romans 4:19, oh, with faith. About strong faith, Romans 4:20. There is great faith also that the Bible speaks about in Matthew chapter 8, verse 10. Maraming uri ng pananampalataya. The question is, anong klaseng pananampalataya tayo meron ngayon sa oras na ito? Meron mga pananampalataya kasi yung mga pananampalataya nangihina na. At hindi po tayo umaamin karaniwan na tayo mahina na. Kasi nakakahiya. Tagal ko nang nananampalataya. Tapos, pakikita nila ako mahina pa rin ang palataya. Kailangan patibay pa rin ang palataya. Praise the Lord, God. Hallelujah. Come on. Nagkukunwari tayo, nagpapalatay tayo sa maraming pagkakataon kasi nahihiya tayo. Na makita nila sa tagal natin pagiging mananampalataya, eto pa rin tayo. Parang di tayo lumago. So may mga ganyan uri ng pananampalataya. Mga discouraged faith. May mga damaged faith. May even
Pero pa, destroyed faith, wasak na yung pananampalataya. The church, God can restore everything that the enemy has damaged in our lives, even our faith. Sa dami ba namang problema talaga, kung minsan talaga, natatanong din natin ang Panginoon, parang may Panginoon ba talaga? Parang wala namang Diyos na tumutulong. But we have our song, kaya nga, ang pag-awi sa Panginoon, hindi na natin binabaliwala. Mamaya na ako sisimba kasi, awitan pa naman yan. Hindi, mga kapatid. Mamaya pa naman, papatotoo pa yan si brother. Halakasan nyo na mapakinggan mo na umusap ang Panginoon sa pamamagitan ng bawat salita. Yung nababasa na papakinggan, mga kapatid, hindi lang basta pangangaral na salita ng Panginoon ang mahalaga. Ang bawat gawain, mga kapatid, sa pagsamba sa Panginoon mahalaga mula devotion up to the altar call, to the closing prayer. Mga kapatid, may pagpapalakas sa pananampalataya, may dudulot sa atin yan. So nangungusap ang Panginoon sa atin. Even if we don't see anything that's happening. No, awit natin even if ano nga yun yung awit nila? You never stop working. Wala kang nakikita. Wala kang nakaramdaman. Pero sumasampalataya ka lang. Ganun ang faith. Parang wala, pero sa totoo meron. Parang walang ginagawa ang Panginoon, walang pagtugon ng Panginoon, pero meron, mga kapatid. In the process of God giving you His answer, may mga labanan, mga kapatid, up in the air. Yung anghel ng Panginoon, yung kaaway na umahadang sa mga katugunan ng iyong panalangin. Pero kung magpapatuloy ka, imagine kung hindi mo inantay yun. The Bible said, the moment that he uttered his prayer, God already answered, mga kapatid. So, na-delay lang in the process, kaya kung magpapatuloy tayo sa Panginoon, darating at darating talaga yung pinapanalangin natin sa Panginoon. So may nangihina ka man, marami ng discouragement, pero kung papatuloy mo yung tugon ng Diyos, magtatagpurin tayo. Nakikita at mararanasan din natin, mga kapatid, yung bunga ng ating pong pananampalataya pagpapagal sa Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Restore our faith. Those who are discouraged, God will encourage us in our faith. For those who are already destroyed, and in fact, kung nang talagang destroyed na sila, wala na sila rito, mga kapatid, destroyed na, kawasak na eh. Hanggang tumalikod na sila sa Panginoon, but God can restore them back here in church. Hallelujah, in their faith, because when God speaks to our hearts, mga kapatid, clear na, mga kapatid. Before, when it's my dad's birthday, I said, tinawag ako, pinakahuli, magsalita para sa tatay ko sa kanyang kaarawan. Sabi ko, my dad is my greatest discouragement. May punchline, di ba? Pagka kailangan medyo may climactic effect, may traumatic effect. So, my dad is my greatest discouragement. Why? Because when people around discouraged me, pag yung tatay ko nag-encourage sa akin, sabi ko, nung maliit ako, I was 6 years old, I was studying in NIAS, tapat ng PEC. Tatay mo, kalahati, ikim kalahati, puti yung mukha. Totoo naman kasi tinignan mo siya personal, parang wala. Pero pagka katagalan, makikita mo yung biglang, oo nga, no? Medyo dark nga yung complexion niya. Dito kasi yung balat niya sa kalahati ng mukha. Malaki. Kaya nung maliit pa ako sa tabi ng nanay ko, Lord, nasa tiyan daw, Panginoon, kung kayo tulad yung anak ko magmana sa tatay niya, mahirapan siya sa paglaki yung balat na sa kalahati ng mukha. Pero hindi halata. Medyo ano lang. Pero pagkatagalan, lalo na sa salamin, di ba pag gaganyan, pag tinumi sa salamin sa sarili mo, parang tabingin nga yung mukha mo, no? Sabi, healthy daw yun kasi talagang di daw talaga pantay ang katawan. Anyway, going back. So sabi ng mga classmates ko, yung mga tatay ko, kalahati itim, kalahati puti. Yung nakasin ako ng mga classmates ko. Kasi mukha mo daw kalahati itim, kalahati puti. Kasi kami tatay ko, alam mo na, sabi mo sa kanila, next time na naluloko ka kasi tatay ko kasi mistiso. Tawa na, ay pala yun, gano'n pala yun. Mistiso, ibig sabihin, may lahing ano, ibang lahi, hindi basta pure Pinoy. So, napawi yung discouragement ko kasi tapang na, tatay ko mistiso, foreigner. Na-encourage ko. Pagka may mga problema ako, bro, pag yung tatay ko nagsalita sa akin, di mo alam yun, pag yung pastor, kinausap tayo ng pastor, humingi tayo ng payo, nakakalakas talaga. Kaya ma-maximize natin yung opportunity na makausap yung ating pastor, magpa-counseling tayo, mag-pray tayo. Nakakalakas yun, huwag natin sayangin ang opportunity, mga kapag binigay kasi ng Panginoon yun sa akin, paraan yun, para tayo palakasin. Maraming kapamaraanan sa pagpupuri, pagdala ng gawain, pahingiling ng pangalan ng mensahe ng Panginoon. Isa din, mga kapatid, ang pagkausap sa pastor.
So yung tatay ko, pagka kinausap ko ng tatay mo, lalakas ka, alam mo na, laban lang sa buhay. Hindi mapapabayaan ang Panginoon. Nung pinanganak yung panganay namin mga kapatid, alam mo yung masarap sa may mga gulang. Nung una lalo na matapang ako kasi nung kinasal ako, sabi ko, ano daw makapagpakasal, ang hirap ng buhay, ito lang baon ko, trabaho, ganito lang, ang hirap ng pamilya, magkano rent ng bahan, magkano tubig ko rin. Kung natanda akong binata. Pero, ano pang, pero you see, pagkatingnan natin yung future natin, natatakot tayo sa maraming mga bagay. Parang hindi natin kaya, pero nandun ka na, kaya pala. Nagsusustain, nagpo-provide pala ang Panginoon. Nakala mo, hindi mo kaya, mahirap magpaaral ng college ko. Ang daming mga bayaran, mahal na kayo. Pero pag nandun ka na, patuloy ka lang sumampalataya sa Panginoon, kinakaya naman pala. Sa tulong at bigaya ng Panginoon, sa palagpakan natin ng Panginoon, kinakaya natin, kaya kaya natin mga kapatid. So, nung may nanay pa akong buhay, mga kapatid, sa hospital kami, may balance pa akong 80,000. Siyempre, tao, minsan may pride tayo, ayaw natin lumabit. Siyempre, paninindig ako ako discount. Pero yung nanay ko, una nagamot, anak, itong 30,000. Sabi mo, inipon ko talaga yan kasi yung anak mo, alam ko, kailangan niya ng budget. Siguro namupit ng mga sukli yung nanay ko, no? Mga sukli, hindi na sinasauli, naipon mga kapatid, hindi naman siguro. Pero may budget siya, naipon niya. Yun ang may nanay, masarap na. Kahit ako minsan itakwil ka at tanda ko, pag yan ang pinakasala mo, kalimutan mo na may tatay, nanay ka. Pero pag lumabit, cute na ka po ko! Bilang mo na kayo Yakult! Saan ko ninadal ng Yakult? Saan? Bilang mo ba? Parang walang nangyari nung nakaraan nagtakwilan na kayo, pero ngayon, labing-labing na wala sa pamilya. Well, that's good naman. Pero kasi, yung lahat na rin, abot ng 20,000. Kami ngayon sa papa mo, yung kita-tarantamin. Kasi baka makapektuhan ng kanyang negosyo. Kasi may racket din siya, may graft and corruption na nangyayari mga kapatid. Somewhere in the background, budget siguro 5,000, may 1,000 siyang savings. Kaya pagka may mga pangailangan, totoo naman yan sa mga nanay, di ba? Pagka nagkagipit na, magugulat ako yung asawa ko. Magugulat tayo pambili nga rin. Ito may 1,000. Ay, may nila ako, at least, galing yun. Ay, binigay kong 5,000, sino binigay 1,000? Mananakas ang loob natin tatay, kasi alam natin si nanay, magaling magsubi. Pero nung may ilabas mo na yan, alam ko meron ka dyan. Kahit isa, wala, di ba? Iwala tayo sa asawa natin, meron yan! Ikaw naman, no? Magaling magsubi natin. So, tatay ko naman, ito naman. Ay, may mga nakarelate. Yung tatay ko naman, kuya, magkano pang balansin mo? 50,000 pa. O sige, nilabas mo na yung pamilya mo. Ito, 50,000 na kayo ng bilo ko. Ay, salamat pa. So yung pangalawa, ganun din. Wala na yung nanay ko, yung tatay ko naman, 130 CS yung anak kong panganay. Yung pangalawa, 160 na. So may balance pa kay 50. Sabi ni Papa, oh, kuya, 80,000 para sa pangalawa ko. Kailangan pangatlohan pa natin to, habang buhay pa si Papa. Hindi ka looban ng Panginoon. Yung mga plano tayo. We propose that God disposes to yung plano natin nagtatagumpay. But not by will, Lord. So ngayon, wala na si Papa. Kaya, medyo, ano muna tayo, dahan-dahan muna tayo. Wala nang tatay nanay na mag-aabot. Pero, you see, God provided. Sarap lang talaga ng may magulang sa naalalay, nakasuporta. Malakas sa loob natin. Pero kahit ngayon na wala na sila. Hindi natin dapat ilagay ang ating kumpiyansa sa tao. Wala na si tatay, wala na si tatay. Ang kumpiyansa natin ay palaging dapat nasa Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng mga pamaranganan para sa atin dahil ang Diyos naman ang umipos sa kanilang puso. Kapalit ang bigay sa kanilang kaisipan ng wisdom para ituto. At kayang gawin ng Panginoon yun. Kung ikaw man ngayon ay umaasa sa iyong trabaho, para na yan, wala na akong trabaho. Kung minsan may mga nag-aaral, ang alam lang nila, basta magsisiman ako, doon ako yayaman. Maraming kapamaraan si Lord sa pagpapayaman, hindi lang pagiging siman. Kung naman kayo ma-encourage na okay lang pala, huwag tapos sa pag-aaral kasi yayaman din tayo, maging vlogger lang tayo. What's up? What's up, guys? Karoon ka ng maraming followers. Ikita ka din, hindi pala kailangan mag-aaral na yung pama. Iba naman bagay yun, sinap ka pa rin. Pero punto doon mga kapatid, ang tiwala natin na dapat nasa Panginoon. Ang kumpiyansa natin sa Panginoon dahil nasa sa kanyang mga kamay ang lahat ng ating pangailangan, ang lahat ng ating kagustuhan, ang ating mga pangharap sa buhay. Nasa kamay ng Panginoon. Kaya huwag tayong makakalimot sa Diyos. Huwag tayong katalimot sa Diyos. Huwag tayong manghihina sa paglilingkod sa Panginoon sa ating pananampalataya. Dahil kailangan natin maging malakas sa paglilingkod sa Diyos. Dahil nasa
Going back, church, again, marami tayong klaseng uri ng pananampalataya. Ang mundo ay maraming uri ng pananampalataya. Hindi ka Muslim, Kristiyano ka pagka Kristiyano ka naman, hindi ka born again, Baptist ka, Mormon, ano ba, dating daan. Ang daming mga iba't ibang mga religion. Sabi ng Muslim, buti pa kami. Quran lang, nagkakaisa kami. Kayo, Biblia, pero iba-iba ang inyong pananiwala. Isa, 2, 3, 5, 10, dami nyo. Iba-ibang pananiwala. Bakit? Kasi nga, unless we are filled by the Holy Spirit, amen, we will get enlightened into all truth. Meron naman palang isang Diyos na dapat sampalatayanan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ito pala ang natutong pananampalataya na ikiniginala ng langit, mga kapatid. At ipangawakan natin yung pananampalataya niya. Kalaunan ng panahon, kahit nahawak mo na yung katotohanan, hindi po yan excuse na hindi ka na manghihina. Kahit nasa truth ka na, sa dami nung nag-aangkin na kami, nasa katotohanan kami, totoo. Pero kahit nasa katotohanan ka na, pwede ka pa rin manghihina sa iyong pananampalataya. So hindi sapat na nakaalam ka ng katotohanan, tumanggap ka sa katotohanan. Dapat panghawakan mo yung katotohanan niya. Yung pananampalataya mo niya. Amen. Hanggang sa huli, he that endureth to them, the same shall be saved. The Bible said, hanggang sa huli, na yung hininga, dapat maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Hindi ka tatalikod sa Panginoon. Naging Stephen, binato mga kapatid ng mga tao hanggang sa mamatay, pero hindi tumalikod sa Panginoon. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, pag tayo kanyang hirangan when the rapture comes, dapat masumpungan tayo ng Panginoon na masigasig sa ating pananampalataya. Matatag, mga kapatid, sa kabila ng maraming mga pagsubok at problema. Amen, sa kabila ng lahat ng yan. Amen, ayan ay magpapatibay sa atin, magpapalago sa atin, mga kapatid. Huwag natin kayawan ng mga pagsubok at problema ng buhay. Dahil dyan tayo lalago sa ating pananampalataya. Amen, imagine, ang sabi nga ng General Superintendent, hindi sinubok. Kaya dapat talaga dadaan tayo sa mga pagsubok. Having that faith, amen, in our hearts and in our minds that the Lord will deliver us, the Lord will help us, amen, the Lord will sustain us, the Lord is going to give us victory. That's the kind of faith that we should have. Baulin natin, mga kapatid, when we go through different battles in life. Hallelujah. Yung pananampalataya matatag. Ang siyang maligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, kaaway. Kaya kung pinagbabantay tayo, we watch you. Kasi ang kaaway, hindi titigil yan. Nakapagtagumpay na tayo sa kaaway maraming beses, pero don't expect that the enemy will stop. Hindi po siya titigil. Gusto niya talaga, nagsubok siya, hindi nagtagumpay, susubok ulit yan. Walang katapusang susubukin ka ng kaaway. Aatake ang kaaway. Hanggang sa talagang later on umayaw ka, pero hindi ka dapat umayaw. Marami mga disappointments, discouragements. Ang kaaway, magbabato yung fiery darts na sinasabi ng Bible, mga kapatid. It's all darts that can penetrate our mind, to give us doubt, discouragement, disappointment, disbelief, distraction, despair, double-mindedness, dishonesty, deceit, dullness sa paglilingkod sa Panginoon. Nagiging boring na kuminsan para sa atin. Pagiging patay, deadness, decay, discord, defilement, defame, disobedience. This is all. Mga kapatid, may mga kanya-kanyang verses sa Bible yan na talagang yan ang ginagawa ng kaaway. But stand firm in our faith. The Bible says, stand firm in our faith. Put on the whole armor of God. Ephesians 6:10, finally, my brother, be strong in the Lord in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having the breastplate of righteousness, and having your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, about all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. You see the fiery darts of the wicked that I spoke about a while ago, and the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, to fend off the enemy,
praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for all sins. Taking the shield of faith. Amen. Yung pananampalataya nating matatag, yan ang magsishield sa atin. I've searched about, amen, this shield. Alam niyo, pag di natin alam yung context o yung sitwasyon ng panahon na ngayon, kasi alam natin yung shield, siyempre yung shield ngayon, yung high-tech na, mas maganda. Di ba, mga bulletproof shield na ngayon ang alam natin. Pero nung panahon nila, technology, sabi nga, diba? That time, ang technology nila, Roman shield is wooden shield with 7 layers of animal skin. And that shield is, meron siyang sukat na parang pinto. Now, yung Roman soldier, it resembles to a door. In fact, the Greek term for that is also means door. Now, yung shield na ganyan, testudo, naka-square sila ganyan. Meron sa harap, meron sa ibabaw. Ang push nila mga kapatid to the ground. No, pagka bukas, sabay tusok ng espada, ng spear, sarado ulit, hanggang sa makating sila ng ground. Yun yung shield na gamit nila. Yung shield pala na yan, kailangan pala inaalagaan. Alam na natin yung shield ngayon, basta bulletproof shield. Pero back then, yung shield na yan, araw-araw mo nga alagaan, you must anoint that shield with oil. Kasi pag na-dry yung shield na yan, yung kahoy tsaka yung leather skin, 7 layers of leather skin ng animal skin, magkakrak yun. Pero pagka yan ay alaga sa oil, madedeflect. Pagka yan tumama ng araw, hindi babaon. Dudulas ng kalsik. Dudulas ng patagilid. Iiwas. Pero pagka yan ay dry, tatagos sa kahoy. Sa skin, animal skin, sa leather skin. Kaya inaano yung pala niya ng oil. Pinupunasan, binabalasan, pagkulas. Yun yung pinatutungkulan ni Apostol Pablo. Sa isang banda, sa panahon natin, maunawaan natin ngayon na ang kahalagahan na tayo ay always anointed by the Holy Spirit. Yung pananampalataya natin, kung minsan na may penetrate ng kaaway, nabibiyak, di ba? Ay, dry na kasi. Hindi natin ina-anoint ng oil. Ano yung oil natin mga kapatid? It's the Holy Spirit, the oil of the Holy Spirit. Let your oil of the Holy Spirit fall on me. Let your anointing fall on me. It's about pagkakataon mga kapatid, maging higit tayo sa araw ng linggo ng pananambahan natin, sikapin natin magpakapuspos sa banal na sikreto ng Panginoon so that our shield of faith, yung pananampalataya natin mga kapatid, ay hindi kayang biyakin ng kaaway at maka-inflict ng damage natin. Imagine, meron tayong breastplate, meron tayong helmet, tapos meron pang shield. May double protection supposedly tayo, pero pagka yung faith natin nawasak, mas mape-penetrate tayo ng mga fire darts ng kaaway. Mas makapag-inflict ang kaaway ng damage natin. That could delay our ministry and for us to receive God's blessing for us. Kaya that could delay na tayo gamitin ng Panginoon. Why? Kasi dami natin tama, kailangan natin magpagaling muna. Pero kailangan ng Panginoon makapag-isip natin yung malalakas. Hallelujah, sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, we must anoint our shield of faith with the anointing oil that comes from the Lord. The oil of the Holy Spirit, mga kapatid, na kailangan natin sikapin na mapuspos para yung pananampalataya natin na palagi nga atakihin ng kaaway. Take note, hindi tayo tatantanan ng kaaway, hindi tayo titigilan ng kaaway. Mula noon hanggang ngayon, maging sa pagdating ng panahon, habang tayo nabubuhay, lagi tayong bubugbugin ng kaaway, atakihin tayo, kaya kailangan natin magpakalakas sa ating pananampalataya, mga kapatid. We must fight, we must not always defend ourselves, but we must also know how to fight and take an offense move against the enemy. We must anoint our shield with oil. Shall we all stand, mga kapatid? This is faith that is saved. Ang pananampalataya ng Diyos. Hindi ka magpapatuloy. Kahit ang matagal ka na sa paglilingkod sa Panginoon, kundi ayos ang iyong puso, di ayos ang Espiritu sa Panginoon sa oras na ito, may kinatago ang kasalanan sa iyong isipan. Sadly, I'm going to say to you right now, hindi ka maliligtas. Hindi tayo maliligtas kapag may mga bagay tayo hindi sinusuko sa Panginoon. Especially our pride. Marami nang binabagsak ang kaaway sa pamamagitan ng pride.
Wala kang kasalanan, lust of the eyes, wala kang lust of the flesh. Pero yung pride of life, yan ang talagang marami sa mga mananampalataya hindi kaya isuko yung pride. Hindi kaya magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. But the oil of the Spirit will fall upon those who can be humble before God. Amen. They can submit themselves to the Lord. They can submit themselves to the authority of the pastor. Hallelujah. Tayo magpakapuspos sa banal na Espiritu ng Panginoon sa oras na ito.